Uban ka sa among laag? Tara, sa Vietnam! Kilala ang bansang ito sa mix of culture, food, history, and natural beauty. First time naming mag-out of the country kaya maaga kami pumila sa immigration. Mas convenient kapag nagbayad na kayo ng travel tax online para hindi na rin kayo pumila dun sa isang counter. From Naiya to Tan Son Nhat International Airport, Vietnam ay nasa 2 hours lang mahigit ang lipad. As a first-time international traveler, mas madali nga talaga pag visa-free country ang unang choice mo. Sobrang bilis nga mag-book ng Grab dito, wala pang 5 minutes nandyan na yung Grab driver. And then ngayon, papunta na kami sa aming hotel dito sa Ho Chi Minh. Nabook na namin yung hotel na to via Agoda for only 1,500 per night at free breakfast na po yan. For me, super sulit nga tong hotel kasi ang laki niya at centralized yung aircon, may terrace at overlooking pa. Sa unang gabi nga ay naglakad-lakad muna kami dito para i-familiar yung street at kumain. And I can see nga na ang daming AFAM dito sa Ho Chi Minh City para siyang BGC ng Pilipinas. At kinabukasan pumunta na kami sa aming free breakfast. Naka-buffet po yung free breakfast dito kaya eat all you can. At ang unang binisita namin kinabukasan ay dito sa War Remnant Museum. Dito mo makikita ang tunay at matinding ebidensya ng epekto ng Vietnam War. Hindi ito typical na museum lang. Very emotional at eye-opening ang experience dito. Ang next na pinuntahan namin ay ang Independence Palace. Kilala rin ito bilang Reunification Palace. Hindi siya kasing bigat ng War Remnant Museum, pero dito very historical at informative. Mas royal, plus political and history ang feeling. Isa din sa tourist spot, ang Central Post Office ng Saigon. Dito, makakabili ka ng mga pasalubong, souvenirs at iba pa. And Notre Dame Cathedral is closed that time kasi under renovation. Next na pinuntahan namin ay ang Chu Binh Tan Market. Pero tip ko sa inyo, huwag agad kumagat sa unang presyo. Pwede kayong maghagel hanggang sa bumaba ang presyo. Kinabukasan, ang aming next destination ay ang Mekong River. Today we also do a lot of exercise. So after the tour, I promise you look your way. Okay. Yeah. So from here we go there around 1.5 hours fly. Yeah. And when you go there, we will visit the first place that we call Baguchang Pagoda. Yeah, we visit Pagoda. And after that, from Pagoda, we go to the post station. Yeah, we go to the post station and. So hot. So hot right now. And nandito na kami sa kanilang port. And then, kung gusto nyong pumunta ng Cambodia, ayan, nasa kabilang isla lang. So we have to cross the Mekong River para makapunta dun sa kabila. And then, ayun, I'm very excited kung ano yung mai-experience namin. And the other side. After namin makatawid sa ilog, stop muna kami dito sa bee farm. And must try nga ang kanilang tea na may honey. So in Philippines, they have a very famous bee, jelly bee. Not brown, I like it. Hello guys. So there are some crocodile living here. Okay, Yeah, okay. I'm not kidding. I'm very serious here. Oh, Ang sama mo po sa binangga mo pa kami.
After namin mamangka sa Mekong River, dito naman kami sa Coconut Factory. Yeah. We call it Kaguran. Come on, know that you know what are the trees that you can, that you can. Can they get At kinabukasan, bumalik na kami sa Saigon and matry na namin ang kanilang egg coffee. Hindi siya lasang egg, coffee talaga siya, promise. And our next destination ay sa Vung Tau Island. Sasakay kami ng boat. So we arrive in the island. So, sige bro. Okay. At pagdating nga namin sa Vung Tau, dito kami nagstay sa The Malibu Hotel. Para naman sa aming 5-star hotel experience, and I can say that this is the best. And we spent 5,000 pesos per night for this hotel, and I can tell why. Vung Tau. It's a mix of modern and luxury. Ganon ang may experience mo dito sa The Malibu Hotel. At alam nyo ba, naharap lang ng hotel namin ito, ang beachfront dito sa Vung Tau Island. White sand and lakas makaburakay ang vibes. Royal Australian Regiment, right? So when they stay here, they not a lot building. Because Australians just stay short time, they stay inside tent. You know, inside tent. At susunod namin na susubukan ay ang itong tunnel na ginawa pa nung Vietnam War. Dito nagtatago ang mga sundalong Vietnamese para hindi sila mapatay ng mga sundalong Amerikano. And sobrang sikip niya kasi ang mga Vietnamese noon ay sobrang liliit lang. Dark here, dark. Ingat lang kasi biglang may nagliliparan na kalapate. After ng trip namin sa Vung Tau, bumalik na kami sa Saigon. And that's all for our Vietnam experience. See you next time!